Pero hindi ganitong luto. O baka technique mo lang. Akala ko, sarili mo ano mo lang yan. Diskarte mo. Diskarte. Ang ganda sunog mo. Ang ganda sunog mo. Ang ganda sunog mo. Kami tira. Sabi ko na eh. Bawa sa akin gamit. Hindi naman ako welder talaga namin. Parang ako lang din pala. Tama ang trip lang. Tama ano lang to. Ang sarili lang. Sunog niya maganda eh. Hindi makaluto. Nakakaluto. Nakadalawa ako eh. Nakadalawang peraso ako eh. Dito. Pero hindi ganitong luto. Pero hindi ganitong luto. Pero hindi ganitong luto. O baka technique mo lang. O baka technique mo lang. O baka technique mo lang. Medyo wala pala kasi. Wala. Hindi. Akala ko, sarili mo ano mo lang yan. Diskarte mo. Diskarte mo. Diskarte mo. Diskarte. Ang ganda sunog mo. Ano kasi dati ako, naka-video ako. May YouTube ako dati, kaso nakakita yung YouTube ko. Monetize na ako. Ano mo? Hindi mapalo ka na. Teacher kayo dito. Buwan niya. Puso. Ako yung dati, yung ako, pastor kasi talaga ako. Pastor. Eh ako mahilig talaga ako magpuputing. Anong pangalan mo? Jonathan ako. Jodo. Kuya Jodo. Kuya Jodo na lang kakatalo. Okay ba ito? Ano lang mo? Parang gada. Pastor, bilan mo kita ng lunch. Bakit hindi pa kayo kumakain eh? Hindi, okay na po ako kumain pa. Merienda. Okay na po ako. Nagsusoft drinks ka Kumain po ako ba? kanina bago pumunta dito. Ay, ano oras na po? Hindi, 11 ako pumunta dito. Merienda na lang po, bili ako. Hindi, okay na po ako. Sige na po. Salamat po. Okay Sige na po ah. Merienda na lang po. Bilang kita. Nagsusoft drinks ka po ba? Hindi po, may tubig po akong baon. Nagtutubig ka. Sige po. Pastor, merienda po. Merienda po. Pastor, merienda po. Nagbubalat po. Merienda po. Thank you po. Bili lang ako drinks. Okay na po, may tubig po ako dito. Para malamig po. Hindi po, malamig po ito. Pag gusto niyo po malamig, meron po sa Sige po, sa sige po. office po. Salamat po. Thank you po. Ang diskarte, nakakatuwa rin dahil nakita kong nag-effort din si ma'am para suklian ang pagtulong ko para sa kanilang paaralan. Dahil dyan, pangsamantala ko munang itinigil ang aking pagkukumpuni upang kainin ang merienda na masayang ibinigay sa akin. Alas 11 ng umaga ako dumating kanina dito at ngayon ay mag-aalauna na ng hapon. Pero bago ako umalis ng bahay kanina, kumain ako ng tanghalian. Kaya naman ay hindi ako nagugutom sa mga oras na ito. Pero syempre, hindi nila alam yon. At sa panahon ng pananghalian, siguro napansin nila ay tuloy-tuloy ang aking paggawa. Kaya naman siguro, nung mag-aalauna na, ay inalok nila ako ng pagkain. At ayun na nga, habang kumakain ako, isang bagay ang aking natutunan na masarap palang kumain kapag ikaw ay masaya. Masarap kumain kapag naalaman mo na nakakatulong ka sa ibang tao. Di ba kung iisipin natin, kung minsan parang ang sarap-sarap ng pagkain, pero parang wala naman tayong ganong kumain. Tapos minsan naman, parang hindi naman kasarapan ng itsura ng pagkain na ating kinakain, pero ang sarap-sarap ng kain natin. Hindi ba kahit sa pamilya, kahit hindi gaano masarap ang pagkain na ating pinagsasaluhan, pero kapag ito ay kinain natin, kasalo ang mga mahal natin sa buhay at may kasama pang masarap na kwentuhan, hindi ba mas napaparami ang ating kinakain? Samantala, hindi ba kapag may hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakapatawaran, kahit napakasarap ng pagkain na nakahain sa mesa, hindi ba wala tayong ganong kumain? Kaya naman kadiskarte, panatilihin natin ang kagalakan sa ating puso. Isa sa mga paraan upang mapanatili natin ito ay sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao. Masarap ang pakiramdam kapag tayo ay nakakatulong sa iba. Kadiskarte, bali 40 na upuan lahat-lahat ang aking nakumpuni. At ang mga ito ay halos para sa isang classroom na. At alam nyo ba na sa bawat classroom ay 2 advisory class ang gumagamit. Kaya naman, ibig sabihin noon,
halos 80 na estudyante ang makikinabang sa lahat ng upuan na ating nakumpuni. Iniisip ko, paano kaya ang gagawin nila kung hindi nakumpuni ang mga upuan na ito? Siguro ay magtitiis na lamang sila na umupo sa mga upuan na walang armrest. Ngayon, ang isang iniisip ko ay anong gagawin nila kapag kailangan nilang magsulat. Siyempre, hindi sila magiging komportable sa mga oras na kailangan nilang magsulat sapagkat ang mga upuan na ating kinumpuni ay walang armrest. Sa puntong ito, masayang-masaya ang mga estudyante na hinahakot ang mga nakumpuning upuan sa kanilang silid-aralan upang muling pakinabangan.